Matapos ang kanyang mapanirang pag-atake, ang kulay rosas at lilang aura mula sa kanyang espada ay nag-iwan sa mga estudyanteng nanunood sa matinding pagkabigla. Ang mayabang na estudyanteng may ponytail at ang kanyang mga kasama ay nakatitig na nanlaki ang mga mata, namamangha sa kanyang kapangyarihan at nagpapasalamat na buhay pa sila. Ang blonde at maikling buhok na mga babae ay napaluha sa tuwa. Samantala, si Granuel ay napahawak sa kanyang dibdib habang hinihingal at lubos na nalilito sa imposibleng nagawa ng kanyang kaklase. Habang bumubuhos mula sa himpapawid ang dugo ng halimaw, nakatayo si Vicar habang naglalagablab pa rin ng enerhiya ang kanyang espada. Inanunsyo ng sistema na ang level 1 warrior na si Vicar ang unang nakapangaso sa S-rank Bloodwater Plantain Lily, at bilang gantimpala sa pagkakagawa ng imposible ay bibigyan siya ng espesyal na reward. Nagbulungan sa pagkabigla ang mga nakaligtas na estudyante mula sa wasak na mga pader. Nagtataka sila kung paano natalo ng isang level 1 participant ang isang S-rank na banta sa kabila ng 100 beses na stat suppression ng Tore, na pagtanto nilang ang tunay niyang lakas sa labas ng Tore ay tiyak na hindi masukat. Habang nanginginig na itinuro ng isang estudyante ang kumikislap na sandata ni Vicar, napansin niya ang isang nakakatakot na detalye. Ang mahinang liwanag nito ay malinaw na liquid aura, ang tanda ng isang high-tier warrior. Pinagpapawisan niyang sinabi na malamang ay isa ng graduator si Vicar. Ngunit itinama siya ng isa pang estudyante habang isinusukbit ni Vicar ang kanyang kambal na espada. Ayon dito, ang ipinakitang lakas ni Vicar ay patunay na mas malakas pa siya kaysa isang swordmaster, dahilan upang lalo pang mabigla ang lahat. Nagbulungan ang mga estudyante na ang isang swordmaster ay hindi dapat basta ordinaryong estudyante lamang ng academy. Sa gilid naman, gumuho ang kumpiyansang ekspresyon ni Arthur Gordon Pym at napalitan ito ng madilim na mukha. Habang nagtataka ang takot ng mga tao tungkol sa tunay na pagkatao ni Vicar, wala siyang magawa kundi panuorin ang sitwasyon habang pinipigilan ang sakit ng kanyang napakalaking pagkakamali. Samantala naliligo siya sa dugo ng halimaw na bulaklak. Sa ibabaw ng isang bato, nanginginig sa galit at pagkadismaya ang Four-Eyed Flower Fairy Guide. Hawak nito ang kanyang mukha habang sinusumpa ang malas niya at iniisip kung paano nagkamali ng todo ang kanyang perpektong plano. Ang pagsubok sa ikatlong palapag ay ginawa upang maging isang malupit na laro na sisira sa loob ng mga estudyante at pipilit sa kanilang magsakripisyo ng isa't isa. Umasa ang diwata sa kasakiman ng mga tao at inasahang pagtataksila nila ang isa't isa upang mabuhay. Dapat sana nitong ilabas ang pinakamadilim na bahagi ng pagkatao ng tao. Ngunit ngayon ay nakatitig lamang ito kay Vicar na tuluyang sumire sa baluktot nitong laro. Habang papalapit si Vicar sa paanan ng bato, takot at litong napatingin sa kanya ang guide habang iniisip kung sino ba talaga siya. Hindi pinansin ni Vicar ang galit na diwata at sinuri ang kanyang nakuha. Itinaas niya ang isang maliit na supot at kinumpirma ng sistema na laman nito ang mga buto ng Bloodwater Plantain Lily, eksaktong bagay na kailangan niya. Napagtanto niya na naging kapaki-pakinabang dito ang mga D-rank item na nakuha niya kanina. Ayon sa sistema, perpekto ang kanyang maliit na handho para sa paghuhukay ng mga buto habang mahusay namang moisture-proof storage ang oil paper pouch. Naputol ang pag-iisip ni Vicar nang may grupong estudyanteng lumapit sa kanya at nagsabing may gusto silang sabihin. Inaasahan ang gulo, agad na humarang si Granuel at binalaan ng mga kaklase na huwag kuyugin si Vicar habang hinihingi kung ano ang pakay nila. Nanatiling kalmado si Vicar habang si Dec Arabia naman ay sarkastikong nagsabing malamang ay ibubuhos lamang ng mga estudyante ang galit nila kay Vicar at sisisihin siya kung bakit hindi niya sila iniligtas agad. Ngunit nagulat si Vicar nang taimtim siyang pasalamatan ng mga estudyante sa pagliligtas sa kanilang buhay. Inamin nilang kung wala siya ay nalunok na sila ng halimaw o kaya na may napatay nila ang isa't isa. Tinanong pa nila kung tunay nga ba siyang swordmaster at sinabi nilang nais nilang maging kasing lakas niya. Tahimik na minasdan ni Vicar ang taimtim na mukha ng kanyang mga kaklase habang nagkomento si Dec Arabia nang may pagtataka na tila mayroon pa palang konsensya ang mga tao. Naputol lang sandaling yun nang ianunsyo ng Flower Fairy Guide na 67 ang survivors, saka ito sarkastikong nagkomento kung paano raw sila nabuhay nang walang halos ginagawa. Tumingala si Vicar sa bato at tinawag ang Four-Eyed Flower Fairy Guide sa kanyang pangalan, Venus. Diretsahan niyang sinabi na lumampas na ito sa hangganan matapos niyang maalalang nakialam ito sa laban sa pamamagitan ng pagsigaw sa halimaw na isara ang bibig nito at itago ang kahinaan nito upang matiyak ang kanyang kamatayan. Kinabahang nautal si Venus habang nagtatanong kung ano bang magagawa ng isang tao sa kanya, at iginiit na sinusunod lamang niya ang mga patakaran. Nagkaroon siya ng kaunting lakas ng loob at binalaan si Vicar na kapag sinaktan siya nito ay hindi siya makakaakyat sa susunod na palapag.
Nang narinig ito, kinabahan ang mga estudyante at tinawag ang guide na isang duwag. Ngunit walang takot na tinitigil siya ni Vicar nang may matinding bloodlust at inutusang ibigay agad ang kanyang reward kung nais nitong makaiwas sa isang kakilakilabot na karanasan. Napasingit sa takot si Venus bago pilit nang umiti at inanunsyo ang isang napakagandang gantimpala. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, lumitaw ang 3 napakalaking sako na puno ng daan-daang stat-boosting candies. Napatitig sa pagkabigla ang mga estudyante sa bundok ng reward at lalo silang namangha nang mapansin ang mga kumikislap na orb sa gitna nito. Kinilala ng sistema ang mga yon bilang rare gold candies. Ang isang gold candy ay kayang magpataas agad ng isang level o kaya na may ipagpalit sa 300 regular candies. Habang pinapanood siya ng iba ng may inggit, tiningnan ni Vicar ang kanyang 10 gold candies at kinwenta kung ilan ang maaari niyang ipalit na stat candies. Napansin niyang napakalaking reward nito para sa isang level 1 participant. Ngunit biglang napunta ang atensyon niya sa isang partikular na item sa kanyang kamay. Halos hindi siya makapaniwalang nakuha niya agad ito nang ganoon kaaga sa laro. Naguluhan si Grenell nang makitang nakangiti si Vicar, at napansing hindi ito dahil sa mahalagang gold candies. Nagtaka siya kung ano ang maaaring makapagpasaya ng ganoon kay Vicar. Itinaas ni Vicar ang isang kakaibang kulay rosas na insekto. Kinilala ito ng sistema bilang isang S-rank artifact na tinatawag na conversion bug na kayang gawing ibang random na kulay ang 100 candies na magkakapareho ng kulay. Napatingin si Vicar dito nang may pagkabigla dahil alam niya mula sa kanyang nakaraang buhay na ito ang pinakabihira at pinakamahalagang artifact na binanggit ng mga survivors ng Tore. Naalala niya na sa nakaraan, si Camus Morg ang nakakuha ng conversion bug matapos talunin ng isang napakalaking skeletal beast sa pinakamababang palapag ng Tree of Falling. Ipinakain ni Camus ang lahat ng kanyang candies sa parasite sa desperadong pagtatangkang mapataas ang kanyang mana resistance, ang huling hidden stat na kailangan niya. Nagtagumpay ang kanyang pagsusugal at dahil dito ay nakaligtas siya sa marahas na internal mana rampage at nakayanan ng isang backlash na dapat sana'y nakaparalisa sa kanya. Sa kasalukuyan, tinitigan ni Vicar ang artifact habang namamangha na nakuha niya agad ang napakalakas na item na ito sa 2 palapag pa lamang. Dahil kailangan niyang mag-ipon ng candies para sa kanyang plano, hindi niya maaaring gamitin mismo ang bug. Sa halip, ipinagkatiwala niya ang parasite sa maliit na asul na gagamba sa kanyang kwelyo na tinatawag niyang Baby Madam. Masayang tinanggap ng gagamba ang bug habang ipinapaliwanag ni Vicar na kapag kumain ito ng candy ay mahahati sa kanila ang magical effects upang pareho silang lumakas. Ginamit ni Vicar ang kanyang Divine Immortals Ring upang magbukas ng madilim na portal at itago ang kanyang mga candies. Napatingin si Grenell nang hindi makapaniwala habang iniisip kung lahat ba ng Sword Masters ay may dimensional magic. Biglang lumapit si Arthur at binangga niya si Grenell sa balikat na kanyang ikinagulat, habang tinawag si Vicar na nakangiting nagsasabing matagal na niyang alam na may tinatagong sekreto si Vicar. Lumingon naman ang ating bida sa kanya at nagtanong kung mayroon pa ba siyang gustong sasabihin. Lumapit siya rito at tinanong tungkol sa kakaibang swordsmanship na ipinakita niya sa boss fight. May masamang ngiti sa labi, kinilala ni Arthur ang fighting style ni Vicar bilang kilalang Baskerville technique, nagulat siya nang marinig ito. Nagbulungan sa pagkabigla ang mga estudyante nang maalala nilang ang Baskerville technique ay lihim na estilo ng Iron Blood Sword family. Nagtaka sila kung paano ito natutunan ng isang outsider. Hindi makapaniwala sa ipinapahiwatig nito, hinablat ni Grenell ang balikat ni Arthur at sumigaw na walang saysay ang sinasabi nito at siguradong nagkakamali lamang siya. Itinulak niya si Grenell habang desperadong ipinagtatanggol ang kanyang punto. Kalmadong ikinwento ni Arthur ang isang alaala mula sa kanyang kabataan. Ipinaliwanag niya na noong bata pa siya at naligaw sa isang madilim na kagubatan, nasaksihan niya ang isang grupong nangangaso ng mga demonic beast. Inilarawan niya kung paano gumagamit ang mga mangangaso ng kakaibang pulang sword energy na nagiging parang mga pangil ng halimaw upang patayin ang kanilang biktima, isang teknik na natatangi lamang sa Baskerville family. Mayabang nang umiti si Arthur at sinabing may isa pa siyang malaking palatandaang hindi agad napansin dahil napakakaraniwan ng pangalan nito. Ipinaalala niya sa lahat ang balitang kumalat noon sa buong empire mula sa Red Fang Mountains tungkol sa pagbabalik ng isang tanyag na bayaning Baskerville na matagal nang pinaniniwala ang patay. Habang litong nakikinig si Grenell kung ano ang kanyang pinagsasabi, dahan-daang pinagdugtong ni Arthur ang lahat ng detalye. Itinuro niya ang pagkakapareho ng isang estudyanteng nagngangalang Vicar na gumagamit ng eksklusibong Baskerville swordsmanship. Sa lubos na katiyakan, diretsahan niyang hinarap si Vicar at idiniklarang ang tunay nitong pagkatao ay ang maalamat na bayani na si Vicar Van Baskerville. Sa kanya ito hinamon na itanggi iyon.